Mga ate at kuya, panoorin muna natin yung video kung paano kinontempt ni Jinggoy. Or kung paano sinuggest ni Jinggoy na ikulong na si Sir Jonathan Morales. Dahil talagang binibuild up niya eh. 'Di ba? Na sinungaling si Jinggoy. Oy, sino po nag-send ng ng pakimkim? Maria Ana Teresa. Thank you so much po ate. Nahuhula lang ako ng pangalan kasi naka-mask. Thank you po. Okay. Binibuild up or ano tawag dyan? May ibang term na ginagamit dyan eh. Ini-establish talaga ni Jinggoy Estrada na sinungaling si Jonathan Morales. Pero tayo nanonood, alam natin kung sino ang mga sinungaling. PIDEA pa lang nagsabi na ang dami ng red flag sa PIDEA. Sabi nila AI yung document. Kumbinsido si Sir Bato de la Rosa na hindi AI. So, ibig sabihin, Senator Bato, ang taga-PIDEA sinungaling. Yung Picoy, pinakontempt mo, ibig sabihin sinungaling. Ang mga kalaban ni Sir Jojo Morales sa Senate hearing, ang mga sinungaling. Kami mga tao, kumbinsido, kami kita namin kung paano sumagot si Sir Jojo Morales na hindi siya nagsisinungaling. Pero itong bully mong kasamahan na senador ay ini-establish talaga niya that Sir Jonathan Morales is a liar. Okay? At ginawa niya ng paraan na makontempt. Nakakapag-iit ng ulo, hindi mo masaway kasi kapwa mo senador at nag-iisa lang na nandyan. 'Di ba? Kasi si Cheese umalis ka agad. Si Senator Bongo, mamaya puntahan ulit natin yung listahan ng mga senador na kung nandun sana baka hindi napakulong si Sir Jonathan Morales. Nag-aalala kasi si Miss Maharlika na baka magurgur sa Senado, Sir Jojo. Yan ang gusto mangyari daw ni Smugs, ang makontempt, ang makulong si Sir Jojo Morales. Sinampahan na nga raw yan ng cyber libel case. Feeling ko yung Kumar na nag-iyak-iyak doon kanina sa ospital. Sinampahan niya ng kaso si Jojo Morales. Kasi parang gano'n, na ospital na nga raw. Nakakaladkad yung pangalan ng pamilya ko. Sabi ni Kumar, di ba kanina? Nagdadrama doon sa ospital. Na parang artista. Makakaladkad talaga ang pangalan mo. So anong gusto mong sabihin, Kumar? Na hindi totoo ang sinasabi ng Picoy? Na ang totoo ay si Picoy nag-iimbento lang ng kwento? Ay di ang sampahan mo si Picoy. Tama ba mga ate at kuya? Ang dapat sampahan ni Kumar ng kaso, nga pala si Kumar daw, baka magurgur yan Sabi ni Miss Marlica, marami Diyos ko po, manggugurgur ang mga... May pag-asa pa ba ang Pilipinas dito? Let's watch the video muna, mga ate at kuya. Ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Mr. Tanong ko lang sa'yo, ibig mo sabihin hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA. PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down.
Yung bring him down ni Jinggoy na sinabi, parang ano no, literal and figurative. Bring him down kasi nasa ibaba yung kulungan. And bring him down, take him down, or take down. Parang gibain nyo yung reputasyon ng Morales na yan. Diba? So, yan ang sinasabi ko mga ate at kuya, na kung present sana yung ibang senador doon, may kumontra sana sa recommendation ni Jinggoy na ikulong si Morales. Ay wala yung ibang senador doon, yung iba nagpakita lang saglit, umalis. Right? So, si Cheese nandun din, marami siyang mga sinabi, mga na-establish na mga facts, na totoo yung address ni Maria, na legit yung PDEA documents, na totoo yung mga sasakyan na gagamitin sana sa pre-op and whatnot, at kung ano-ano pa mga sinight ni Cheese Escudero doon. Oy nga pala, balita ko maliligwak si Mig Zubiri. At ang nagpapalig totoo kaya ito. Ang Senate President na si Mig Zubiri ay parang weakest link or hindi mapakinabangan ni Putod. So parang may problema ngayon sa Senate. Ang pwedeng pumalit dyan ay si Quezon daw at saka si ano kaya pwedeng itawag natin sa kanya? Sige, mag-isip kayo na pwedeng ipangalan sa isang yan. Bukod sa pambakla niyang pangalan. May pangalan siyang pambakla, no? RRJ Masagka. Oh. Ano kaya magandang pangalan sa kanya? Ang tawag sa kanya si Sexy eh. Sexy ba yan? Parang hindi naman. Parang ang taba-taba naman. Ang tawag sa kanya ay si Sexy. Sige nga, alam niyo ba kung bakit sexy ang tawag sa kanya? Kasi ang tawag sa kanya ang tawag kay Enrile noon ay si Tanda. Ang tawag kay yung isang senador na artista pa ay Pogi. At ang tawag naman sa senador na to ay si Sexy. Sexy ba yan? Parang ang taba. Okay, tawagin natin siyang si Sexy, si Senator Sexy. Si Senator Sexy at si Senator Quezon, nagpapaligsahan yata yan na maging Senate President. Kaya sila ngayon nagpapakitang gilas dito. Hindi natin alam kung may natanggap sila from, di ba 2 beses may tumama sa loto? Oo, 2. Tapos 2 rin yung nagpapaligsahan for Senate President. Hindi kaya galing sa loto ang mga ganap-ganap, ang mga pampalubag loob or something, mali natin, tatanong lang naman tayo. Pero mga ate at kuya, dito nga po sa contempt or pagpapakulong, sa suggestion ni Jinggoy at nangyari nga pong maipakulong si Sir Jojo Morales ngayong araw, kung nandun sana ang ibang mga senador na to, baka sakaling may no, I disagree. Dapat may ganun, di ba? No, I don't support that. Or, di ba? Kukontrahin ko yan. Wala eh. Wala ang mga senador doon. So, ito yung mga yan, napakita ko nun sa inyo to eh. Hold on. Bagal ho. Ha? Ba't ganoon? Okay. At saka ngiting kabayo talaga alam mo, Jinggoy, ay, grabe ka. Sabi nga ni Miss Maharlika, mananalo ka lang sa susunod na eleksyon pag nagkaroon ng dayaan. So that's gonna be on the 2028. Pero ngayon pa lang, sira ka na. Sira ka na sa mata ng mga Pilipino. Pero deadma siya, no? Wawa siyang pakels. Diba? Ito yung listahan ng mga senador, mga ate at kuya, na vlog ko na to dati. At kung nandun lang sana sila kanina, di sana hindi na-contempt si Sir Jojo Morales. Kung may iba man lang sanang utak, na di ba na nag-o-observe, kung ang mga senador na ito kung ang mga resource person na ito ay sinungaling or hindi, di sana hindi nakulong si Sir Jojo. Wala mag-isa lang doon si Jinggoy at kalaban pa ni Sir Jojo. Ano nangyari? Okay, sino-sino itong mga senador na to?
na hindi man lang, parang walang pakialam, 'di ba? Sa seryosong usapin ng drug haul sa Alitagtag na bilyones ang halaga at saka itong PIDEA leaks na patunay na ang nakaupo ngayong kuting ay dati palang gumagamit at malay natin baka gumagamit pa dahil tabingi pa rin ang mukha ng pulburon. O, syempre ang chairman si Senator Bato. Sino ang kanyang mga vice chairperson pala si Jinggoy. Sino pa yung mga co-vice chairperson ni Senator Bato? Si Senator Bongo, sumilip kanina, nag-hiat siya daw ay busy, man, na siyang hearing. Si Senator Francis Tolentino, wala kanina. 'Di ba? Wala bang magtanong man lang kay Sir Jojo Morales ng maayos? Ay, Diyos ko po, ang gumigisa kay Sir Jojo, wala namang kredibilidad, convicted naman na tumatanggap ng bribe or tumatanggap ng suhol kay Janet Napoles. Sino yung mga miyembro ng committee ni Senator Bato? Si Binay, si Nancy Binay, ano asahan natin dyan? Wala. Di natin alam kung anong kulay niyan. Kulay brown, malamang di ba yan dilaw eh? Dilaw ba yan? Si ER Ejercito, si JV, anong ER? Si JV, Joseph Victor Ejercito, kamag-anak ni Jinggoy. Si Grace po, lalo tayong walang maasahan. Ekis na to mga Ejercito tsaka mga Estrada, no? Bagyan na nga nakabalik. Ganyan pa ang paghihitsura. Trapo, right? Tatay nila nag-scoop ng basura doon sa Manila Bay. Hindi naman pala totoong kalat yun ng tao, kundi sinadyang tinapon sa part na malinis-linis pa ng konti at for photo op pala yun. Cynthia Villar, yung mayaman na may-ari ng Camellia, wala tayong asahan. Yung anak niya, si Mark Villar, din. Wow. Sir Robin Hood Padilla. Ano Sir Robin Hood? May sakit ka na naman? Naging senador ka pa. Ang laki-laki ng sweldo nyo, may pampadoktor ka naman siguro, ba't wala ka dun kanina? Takot kayo kay Smugs? Kasi si Smugs na dapat ang mapag-iinitan kanina mga kuya, hindi nangyari. Lahat takot, sabi ni Adobong Pinoy. Si Sisa Virus, miyembro pala ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Wala tayo nakita ni Anino ni Sisa Virus doon. Alam niyo kung nasaan si Sisa Virus? Namimiesta sa Kabisayaan. Ewan ko kung nakauwi na. Nakita ko ang picture ni Sisa na may miesta. Doon sa lugar kung saan ang kanyang mga kamag-anak maraming sinamsam na lupa. Pero balita ko si Sisa magdodonate ng lupa para sa lugar na yun. Bait mo Sisa kunwari ha? Bakit? Balak mong maging local politicians na lang kapag katapos na yung termino mo? Nagtatanong lang naman. Sino pa ang iba pang miyembro? Lauren, bawal banggitin ang pangalan. Magugurgur ang channel natin. Alam nyo na yan. Si Leguardia, bawal banggitin pangalan niya. Si Joel Villanueva. Asos, dilaw yata ito. Ito ba yung sa TESDA? Ito yung nagpapagraduate ng TESDA kahit na hindi naman qualified gumraduate. Well, botante kasi yun eh. Malay natin. Kokok Pimentel. Ano asahan mo dyan? Wala sa mga senador na ito ang present kanina kundi si Jinggoy na alam naman nating tagagisa at bully ni Sir Jojo Morales. Ano ang gagawin niyo sa mga senador na nasa listahan mga tatkuya? Pagdating ng eleksyon? Susuportahan pa ba natin yung mga yan? Importante ang usapin ng droga. Bilyones ang halaga ng alitagtag drug haul. Ibig sabihin bumabaha ang droga sa Pilipinas. Kung hindi man na manufacture, ibig sabihin pumapasok. Actually, meron nang naman-manufacture dito dahil yung binabanggit ni Miss Marlic ang apelyedong Sayarot, kanya yung di umano, yung droga na naharang lang na 'di ba bilyones din yata, ilang tonelada rin yung papuntang Australia. Naharang lang. At yung apelyedong yan, yung Sayarot na yan, ay kasama ni Nasmag sa New York. May picture si Miss Marlic kanya. Kasama doon kumakain sa parang kind of a food cart, di ba? Seryosong usapin ng droga, sinisira ang buhay ng mga bata, kabataan in particular. Sabi nga ni Tatay Digong, may isa lang, kung galit sa iyo ang kalaban mo, ang gawin lang ng kalaban mo, lagyan ng adik ang pamilya mo. May magawa lang silang adik na isa sa pamilya mo, sira ang pamilya mo. Mapatatay, mapananay, sira ang buong pamilya. Kahit anak, sira kinabukasan lalo na. Ganyan sumira ng buhay ang droga. Tapos itong mga senador na to, wala tayo nakita. Ang nakita natin yung bully.
O anong balak niyong gawin dyan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.